Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong unang kalahati ng buwan ng February. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. Diyan na reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran na tao, kayo pa rin na makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng awareness, idea, or makaiwas sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Pero kung gusto mo na positive lang, ang gusto mo marinig, hindi itong channel na itong para sa'yo. Triumph over trouble, obstacle. May mga obstacle situation, ano? Pero nandun ka sa point become sa eagle kasi is you need to see the target. Diba? Ganun kasi ang eagle, diba? Matalas ang pakiramdam, matalas ang mata, matalas ang mga ganun situation. And you need to be that. No? Ang nakikita ko rin dito is a change. This is a time to change for a better. No? Ibig sabihin is may mga bagay na kailangan baguhin, o may mga mangyayaring pagbabago. Kung titignan ko si Eagle saka si Butterfly is you need to see the fact of the situation para magkaroon ng changes for a better, o you need for a better situation. Pwede siya pwede siya sa bag mo, sa job mo, sa mga importanteng bagay, ano. And nakikita ko rin na may mga lungkot. Ano ba yun? May sorrow ka raw, oh. May sorrow yung iba. Siguro iba dito kasi andito rin yung si Ai. No? Ingat kayo sa eyes, ha. Yan, baka iba sa inyo nagkakaroon ka, diba, mutain, masakit ang mata, palagi umiiyak, nalulungkot. Kaya mag-trust ka lang sa intuition mo. And then pag nangyari ito, there's a success situation happening to your life. But it's up to you to make it happen. No? Change for a better. And meron tayong solid foundation success with an effort. We have the tower. Tower kasi is, kung titignan ko to, is also this is you. No? This is the time to focus to yourself. To reveal, to structure your situation or yung sarili mo. No? Kung kailangan mo ng solid foundation sa sarili mo. Kailangan mo maging matatag, kailangan mo boundaries, kailangan mong protektahin yung sarili mo. No? And also, sa ibang aspeto ng buhay mo, syempre, if you want a solid foundation, ay kailangan mo talagang bigyan ng effort yon. Halimbawa, gusto mo ng business. Halimbawa, gusto mo ng magandang relasyon. Magbigay ka ng effort doon. But, you need to see the fact. Diba? Ang sinasabi dito. Tingnan pa natin. I sorrow over loss. Maaring nagkakaroon ng mga loss situation. Pwede yung someone is lost, ikaw, kamag-anak man yan, alagang hayop man yan, animals man yan, basta may mga kalungkutan or mga, yun nga, sorrow na nagaganap o nang mangyayari into your life, may mga ikinalulungkot. Pwedeng when it comes dito sa tower, may mga sitwasyon na parang, bakit ganoon, hindi nag-success, bakit ganyan, bakit ganyan. Also, loss kasi is a loss of trust, loss of something, valuable things, loss of important things, loss of hope, kung anumang loss, no? Ipasok mo yung sarili mo dyan. And period of frustration, lesson to be learned. Yung mga bagay o sitwasyon na nare-receive o na nangyayari sa'yo ng mga frustration o challenge sa buhay mo, obstacle sa buhay mo, kasi andito rin kasi si obstacle, iyon yung makapagbibigay sa'yo kung paano ka magiging matatag sa buhay. And kailangan mong matuto doon, no? Ang sinasabi rin doon. Kasi pag natuto ka, at nagkaroon ng changes, it will become more on better and you will become a more on success. Dito rin sinasabi dito na this is a time to change for a better, to heal any situation into your life, ang sinasabi, no? And mag-focus ka doon sa nakikita ko sa iyo dito. And then, yun nga, matuto sa mga nagaganap o nangyayari sa buhay. A distant friend is thinking of you. May tao, when it comes sa friend, kasi we have the foundation, pwede ito sa kapatid, anak, magulang, karelasyon, or a person who's connected. Pwede rin a friend. Kasi a friend, pwede rin sila maging friend mo, no? May tao na nasa malayo,
na nag-iisip sa'yo. Kung titingnan mo siya dito, no, siguro pwedeng ito is nagkaroon na kayo ng distance kasi there's a lost situation. Ako nakikita dito, kung titingnan mo si tower, tapos meron siyang tower dito. Yun, nagkaroon talaga ng distance, ano. Pero may sinasabi siyang lesson. No, pwedeng may natutunan kang lesson or pwedeng this person is ikaw rin ito, baka iniisip mo yung something lost into your life, 'di ba? Parang nahandun ka sa napalayo ka or siya napalayo. Or someone na kasi may conflict eh. Itong dalawang barahan na to nagko-conflict eh, no? O pwede naman when it comes to a good foundation, when it comes to your friend, eh may tao na nag-aalala sa'yo. No? Kamag-anak mo man yan, kapatid, magulang, ganyan. Or ikaw ang nag-aalala sa kanya. Ay, naku po, unsuccessful outcome to a problem. Medyo hindi maganda, no? Ang nakikita ko rin sa dito, yan, may mga broken bridge, broken promises, broken situation, broken foundation, ganyan, broken, you feeling broken. Yan, sa point na yun. O yung mga pangarap na hindi pa matupad-tupad, pwedeng ganun, na kailangan pang i-progress o kailangan pang matutunan, alamin siya sa atin, pwedeng ganun sa sitwasyon na yun, o kung kailangan mo ng help with cups of friend, okay lang din. Yun, o hindi ka sa point na nagkakaroon ka ng limitation in some aspect of your life kaya hindi mabuo-buo yung mga pangarap mo sa buhay mo. Pwedeng nandun ka sa point na yun. But you need mong ma-learn dun sa situation, no? Kung baga sa broken bridge, siguro yung may mga pinifix ka na isang situation sa buhay mo pero hindi mo fix kasi nangyayari yung mga sitwasyon na yun. Paulit-ulit, pwedeng ganun. At nawawalan ka na ng pag-asa. Well, kung ano man yan, magpakatatag ka lang, kailangan mo lang talaga na matuto sa mga bagay-bagay. Slowly but surely getting ahead. Yung sinasabi dito, nagiging matagal man yung sitwasyon na pag-heal ng any situation of life, basta maging mag-focus ka sa sarili mo, no, dito sa sitwasyon. And then also, maaring may mga bagay na paulit-ulit o nagiging mabagal yung action or movement, no, na kaya na maari din na nawawalan ka na ng pag-asa. Sa iba naman sa inyo is, sinasabi rin dito is, slowly but surely, no? Huwag madaliin ang lahat. Pag-isipan ang lahat, no? Magkuha ng napag-aralan sa nakaraan. Kasi pag nagmadali ka, pwedeng magiging ganito to. Pwedeng yung foundation na to is hindi magiging matatag. Pwedeng trabaho, pwedeng karelasyon, pwedeng pangarap, kung ano man yan. Dito siya mauwi. Diba? Ang sinasabi dito. Kaya huwag mamamadali sa iba sa inyo. Well, i-connect mo na lang siya. No? Tingnan natin energy mo. May mga bagay na nagiging mabagay sa iba. Energy ni Libra. Energy po. Libra energy. First half February. Okay, when it comes sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is mas more ka ngayon na mag-focus sa sarili mo. Mas more ka magkakaroon ng, siguro magkakaroon ka ng mga pagiging self-care when it comes sa sarili mo, mas more ka mag-focus. May mga bagay ka na iisipin, nandun ka sa point na yun. Siguro iba dito is feeling emotions, ganyan. May mga bagay na you want peace. Gusto mo ng mental peace. Maaring nandun ka rin sa point na gusto mo na ng nag-iisip ka ng vacation, malayo o malapit siya, nag-iisip ka ng resting time, may mga ganon. May mga pinag-iisipan ka na gusto mong aksyonan, i-move, i-start, ganyan. Pwede rin na nandun ka sa point na energy mo kasi is parang nagkakaroon ka ng mga self-questioning sa sarili mo, nandun ka sa point na yun. No, maaring marami pumapasok sa isipan mo na mga katanungan. Maaring nandun ka sa point na may mga bagay ka na nai-stuck, nagkakaroon ng dissatisfaction, o minsan nakakaramdam ka na rin ng boring. No? Or nandun yung point na nagkakaroon ng mga on and off action at may mga bagay ka na maaari sa iba is paghihintay ng mga sign para ikaw is makamove, mga ganyan sitwasyon. Pero alam mo, sinasabi dito, binibigyan ka naman daw niya. Kaso parang hindi mo daw nare-recognize yun. Maaring hindi ka rin ganun talaga nagtatrust sa intuition mo, no? Or, yun na nakikita ko. But you need to trust to your intuition dito, ha? Tingnan natin na parating sa'yo. Or kinakailangan mo nang mag-focus sa sarili mo this time.
no? Kung kailangan mo mag-relax, mag-meditate, mag-rejuvenate, mag-recharge, gawin mo. Or thinking about vacation. Or kung saan mo gustong puntahan, pumunta. Alagaan mo yung sarili mo, ha? Parating kay Libra. Parating po kay Libra. Ano yan, universe? Ano po ito? Okay. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, okay. Meron ka daw malalaman na katotohanan. Yun ang nakikita ko dito. Parating din sa iyo kasi marami ka daw iisipin. Parang ang dami mong iniisip, parang nandun ka sa point na either magiging busy yung iba, or may mga i-evaluate ka lang na sitwasyon this time, or yung iba sa inyo is, ang parating sa iyo siguro may mga aasikasuhin ka na mga bagay na papers and documents, mga ganyan, may mga multiple tasks, or multitask, or multiple priorities ka na gagawin this time. Yun ang nakikita ko, may mga focusan ka, kaso hindi mo alam paano, may mga ide-daydream, fantasizing ka na sitwasyon. Ang nakikita ko rin pag-iisip, no, there's an isolation situation na parang parang pagtahak ito ng isang sitwasyon sa buhay eh. Siguro nag-iisip ka, nag-think ka kung tama ba yung decision making mo na gusto mong mag-iba ng path sa trabaho man yan or sa relationship man yan o kung saan man yan, nandun ka sa point na yon, no? Ang nakita ko, parating din sa'yo is, makaka-receive ka ng text message within the 11 hours, days, weeks, or months man yan. Yun ang nakikita ko. Pwede rin ito is may nangyari na or mangyari pala. Pwede ito is either ito is hagak. Pwede rin kasi siya hagaki eh, no? Yung mga letters, ganyan, pwede rin yun. Yun. May nakita rin ako na something advisor, supporter, tsaka consultants, parang something ganun. Consultant, mga ganun. Advice, mga ganun. Or pwede rin na may kakausapin ka na isang mataas na tao sa buhay mo. Mataas na tao, buhay mo man yan or kung sino man yan. Yun, may kakausapin ka. Merong isang malaking desisyon at or importanteng situation ako na nakikita na naiisip mo na gusto mong desisyonan o gusto mong tahakin sa buhay mo. Yun nakita ko. Magkakaroon ka ng connection sa babae. Pwedeng ikaw rin kasi ito, no? Oo. Kasi iba dito babae. Magkakaroon ka ng connection sa isang babae. Sabihin ko sa'yo kung sino maging connection mo. Aries, Leo. Actually, dito kasi lahat eh. Hindi ko na sabihin tong si girl kasi ano naman yan eh. Sabi ko ba, andito kasi lahat eh. Ano ba yun? Scorpio. Yan. Scorpio. Aries, Leo, Scorpio. Capricorn. Virgo. Aquarius. Well, kung sino man sila, yung nakita ko dito. May lihim, hindi ko alam kung ano yung lihim na yun. Meron ka bang inaalam na lihim? Parang may lihim or someone is may lihim. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin. Dapat iwasan, nilip. Kung saan man yung nakikita ko na papers and documents, ayan. Kung may mga pipirmahan ka, ipapasa, susulat, basahin mo maigi ha. Huwag ka magmamadali.
Pwede yung iba siya yung mga darating na opportunities sa'yo. Marami. May mga, depende na lang yun kung yung opportunities na yun papasukin mo o actionan mo. Pero may mga darating na opportunities sa'yo. Dapat iwasan. Okay. Okay, dapat mong ganun yan. Okay. Dapat mo iwasan, syempre, yung magkaroon ka ng worry at anxiety, depression, burden, ganyan, stress, umiwas ka dyan. No? Kailangan mo ilit ko mo. Ganyan. Iwasan mo rin yung ma-overthinking ka at mag-worried ka sa mga bagay-bagay, ganyan. Na bakit ganun, bakit ganyan, hindi ko ma-fulfill yung mga manifestation ko, yung desire ko. Kasi kung mag-iisip ka lang tapos wala ka namang ginagawa, di ba? Parang wasting time. Kailangan mo rin kasi parang hindi ka naman din nagiging aware. Aware ka pero wala kang action. Di ba? Mga point na ganyan. Iwasan mo, syempre magkaroon ka ng self-doubt, no? Sa sarili mo or yung hindi mo ma-recognize talaga yung sign na binibigay sa ni universe, ganyan. Kasi andun yung calling situation, pero parang hindi mo ata napapasa kasi you are more focusing sa ibang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Iwasan mo, syempre, yung hindi ka mag-focus to accomplish in life. Kung may mga unfinished business, this is the time na magkaroon ka na i-finish mo na yung mga bagay na yon. Iwasan yung mga taong judgmental, mga taong mapangmaliit, yan, magka-self-doubt ka sa sarili mo. Iwasan mo yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban, magkaroon ka ng mga delay kasi pwedeng ma-delay din kasi yung success mo. Iwasan mo na hindi mo pag-isipan, pag-aralan, siyasatin, yung mga bagay-bagay. Yan, isipin mong maiki kung ano yung mga dapat na kailangan na i-let go. Kasi alam ko na, you want din naman nakatahimikan, di ba? Kailangan din mo ka mapanghihinaan ng loob. If need to speak out in the right way. Sinasabi dito, iwasan mo yung mga tao. Being a paranoid, siguro iwasan mo rin yun. O yung mga taong paranoid sa paligid mo, yung mga tao na mahilig insulto, yung mga rude situation, ganyan. Yung mga defensive, iwasan mo yun. Yung mga tao na paniniwalaan ka nila dahil alam mo naman na nagsisinungaling sila pero pinaniniwala ka nila sa mga maling actions nila, di ba? O mga maling salita nila. Basta alam mo sa sarili mo, tama ka, go. Mag-go ka doon. Umiwas ka sa mga taong gano'n. Yung mga nagmamarunungan. Kapatid, anak, marunong. Kapatid, anak. Pamilya, kaibigan man niya, kung sino man siya. Love, Libra. Pati ako, nalilito na eh. Tsaka, kung may mga bagay ka dito na gusto mo mag-open up with someone na hindi ka ibibenta, mag-open up ka. Okay naman yun eh. At least medyo makakamenos yun sa nararamdaman mo, di ba? Huwag kang mahatak ng nakaraan o huwag kang magpanic or huwag mong isipin. Kasi andito rin, di ba, si Lesonoy. Kung magkaroon ka man ng mga pagsisisi sa buhay mo, ba't kailangan matuto ka? The Sun. Okay. Natawa ako dito Kung ikaw is single, sabi dito, put boundaries eh. Kung ikaw is, maaaring may nakakausap ka na dito. Sa iba sityo, maaaring may nakakausap ka na. Isa sa friend mo may gusto sa'yo. Pwedeng isa or dalawa, or nakakausap mo na tao. Or nakakasalamuha mo na tao. Isa to dalawa, maaaring na may gusto sa iyo. Sa iba naman sa inyo, or vice versa ha, kung kayo is nakahiwalay na to, oo, kasi nagkaroon na ng pag-let go dito sa sitwasyon na, no, sa nakita ko dito, kumbaga, naging mabilis yung pangyayari, pwedeng gano'n, pwedeng napag-usapan nyo na rin naman, or pwedeng nahandos ka sa point na may nalaman ka sa kanya because of the third party relationship. Sa iba sa inyo, nagkaroon ng jungling, kumbaga, itong sitwasyon na siguro naging hot and cold, yung connection na to, no? Yan. Sala sa init, sala sa lamig kayong sitwasyon, na-control ang relationship ng isa o nagpa-control ka rin naman siguro, 'di ba?
And okay naman din kasi you have the sun, no? Ibig sabihin, you need to focus this time to yourself dito for being you. Diba? Ganun. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa mga opportunities na parating sa iyo. Put boundaries din. And sa mga magkarelasyon naman. Sa mga magkarelasyon, sa nakikita ko sa dito, sa mga walang third party ha, sa mga walang third party, ano naman yung being truthful sa nakikita ko dito, may mga bagay din naman na siguro palagi kayo nag-uusap, ganyan, nandun yung happiness, togetherness sa nakikita ko dito, you enjoying life, they give you love and support to each other, you try to make it balance this connection, nandun naman din yung mga bonding, yung pagkakasundo, andun naman yung togetherness with in this connection sa nakita ko dito. Kung kayo naman is my third party, meron nga po, no? Hindi lang naman ikaw yung kausap niya. May iba pa siyang kausap. Actually, hindi lang to kausap eh. Parang nandun yung connection talaga nitong tao na to. But you need to trust to your intuition. Alam niyo naman na siguro kung ano gagawin yung desisyon pagdating sa may mga third party dyan. No? Alam niyo naman din kasi siguro yung tama sa mali. Tingnan natin ng iyong money. Libra money. Okay, pagdating sa money mo, Libra, ang nakikita ko kasi sa'yo, medyo may dumarating man, mabilis din ang pag-alis. No, nandun ka sa point na yon. Hindi ko naman din masabi na na-organize ka. Siguro minsan nadi-disorganize ka, siguro may mga biglaang gastos, biglaang paglabas, mga gano'n. Pero parang ang bilis ng mga pangyayari. Nakita ko, but you need to decide, no? Kumbaga, nandito yung point na decision making nasa sa'yo. Depende sa decision mo. May mga bagay lang siguro na kailangan mo i-cut pagdating sa pera. Yun yan, may mga bagay lang talaga na kailangan mo pag-isipan, no? Nang maigi, no? Pagdating connected ang pera. Hindi ko naman nasasabi na empty ka kasi nabibili mo pa rin naman yung gusto mo. Kumbaga, you enjoy naman yung the reward of your success because sa effort na binibigay mo, sa trabaho mo, kaya nare-receive mo yun. But still, nandun pa rin yung mga mabilisang paglabas. No, siguro may mga konting maging organized ka lang. Kumbaga, halimbawa, eto sa bakasyon ko, eto sa bahay ko, eto sa future ko, eto sa ganito. Yung parang mag-iipon ka ng pera. Siguro mas magandang mag-organize ka. May mga bagay lang na talaga na you need to sacrifice to cut it. No? At pag-isipan mo yung ng tama kung ano yung mga bagay na pagkakagastusan mo. Pero pera mo pa rin yan. Advice kay Libra. Kasi dito sa sitwasyon mo is nahado yung point na ikaw yung nagdi-decide dito. Huwag ka lang maghintay. Ang sinasabi dito, no? You need to decide. Sa nakita kasi ba dito, you are hung. Tandaan mo, hindi naman babaksak ng kusa yung kahilingan mo, di ba? Kung maghihintay ka lang. Pero may mga parating sa yung opportunities eh. Dito sa sitwasyon. Siguro naguguluhan ka lang. Pagdating sa advice. Okay, pagdating sa advice, ang nakikita ko sa iyo is this is a time to learn to grow, no? Be creative. Ang sinasabi dito is kinakailangan na rin ng confidence. Magkaroon ka ng mga new direction sa buhay mo. Ang sinasabi rin dito, be adventurous. At saka, minsan din, kailangan mo din mag-risk sa buhay, no? Kailangan mo na rin this time, kailangan mo rin maintindihan at magkaroon ka ng kamalayan sa buhay mo kung ano yung mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang umpisahan, kailangan mo nang gawin, mga ganyan. Siyempre, minsan din, lumabas-labas ka rin daw ang sinasabi dito, no? Kasi may mga outgoing situation din ako nakikita dito na may mga collaboration or may mga partnership or mga pag-uusap to deal with someone. Siguro may mga outgoing situation ka na gagawin. And sinasabi rin dito na you need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Kasi isa rin yun eh. No? The more na let go ka or you need to getting away with something, the more na magiging magaang yung energy mo. The more na
na didikit talaga sa'yo, si Wheel of Fortune sa nakikita ko dito. Huwag ka lang mag-struggle in life. May mga tension na conflict ako nakikita sa'yo. Malaki o maliit yan. Mag-ingat na lang kayo. May nagmamatsyag sa'yo, Libra? Or maybe ikaw ito. Mag-ingat ka rin. Kung ate puro ingat ka, bahala kayo sa buhay nyo. Gusto nyo mag-ingat kayo. Ayaw nyo, it's your choice. Okay? Yan na nakita. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Listen to your inner voice. And, yun. Be creative. No? And, marami ka pang dapat matutunan. Yun ang sinasabi dito. And be active ang sinasabi. Hindi ko alam why. But sinasabi niya be active? Hindi ka ba naglalakad-lakad, nagwo-walk-walk, or kulang ka ba sa exercise? Or may mga katamaran lang na pointed sa'yo, pwedeng gano'n. Or pwede na naman nandun yung pagiging active ng iba, no? Vice versa. Arigato namaste, God bless.